posibilidad, ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang natanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang How to Have Peace in the Family, Manage Conflicts. Sinasabi po ng content ng Lord's Prayer, Thy will be done on earth as it is in heaven. So ang kalooban ng Panginoon sa langit ay matupad sa lupa, kaya ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi lang marapat nasa mga matataas sa langit, ito rin ay nasa lupa, lalong-lalo sa ating mga tahanan. Ang pag-iingat ng pamilya, ang pag-aayos ng pamilya, isang mataas na uri ng pagsamba. Kaya dapat kung may mga sigalot, mga alitan, mga conflict sa pamilya, ito ay inaayos in the name of God and in the style of God. Sabi po ng matatanda, kahit ang mga ngipin at dila nga na lagi magkasama ay nakakakagatan pa rin. Hindi na iiwasan. At ganoon din naman ang mga taong magkakasama, lalo sa isang bahay, sa isang pamilya, maaari talaga magkaroon ng mga conflicts. It's only natural. But the conflicts only need to be managed so that they would be solved. That the conflicts have to be managed to avoid complication, to avoid further trouble, and unhappiness. At sa serye po ng pag-aaral natin ang How to Have Peace in the Family, yan ang atin naman ngayong tutunghayan, Manage Conflicts. Kailangang ayusin ang mga sigalot at ang mga kanikanyang mga pagkakagulo sa pamilya. Salamat Panginoon dahil kayo'y Diyos ng kayusan. At kahit patuloy kami sa aming mga pagsuway sa iyo ay ginugulo ang aming buhay at mga buhay ng kapwa namin, kayo na may nandyan para turuan kami ito'y ayusin, para kami iligtas mula sa mga sarili namin mga kahinaan. Father, forgive us for our sins, cleanse us, spiritually touch us, O God, so that we can behold your truth at nawa maibaba sa level ng aming pang-araw-araw na buhay yung matatayog na mga kaisipan mo, Panginoon. Lead us, teach us, may you be our teacher and guide, protect us from lies and falsehood. We welcome your healing and your restoring presence into our lives. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray. Meron naman pong mabuting idinudulot ang conflict o mga sigalot o kaya ay pagkakaiba-iba ng mga pananaw at gusto sa buhay. May magaganda rin niyang pwedeng maging kahulugan. Pag may conflict could mean that people are alive, that they have ideas. Mahalaga na ang mga tao ay may mga ideya at sila ay nakikilahok sa tagisan ng mga ideya. It means that people are alive and are passionate, energetic, even involved. Mas malaki namang problema sa pamilya, yung total na walang pakialaman, wala nang nag-iisip, wala nang nagbibigay ng kanyang opinion, kanya-kanya na lang, hindi naman maganda yun. Conflict means that people respond and that people participate, especially in daily life. Now, conflict would do good. Sasabihin niyo, ano ikakabuti ng conflict? O pagkakaiba-iba ng pananaw at kung minsan ay paglalaban-laban nito, conflict brings out ideas. Siyempre, pag meron kang ibang ideya na kakaiba doon sa ideya ng iba, gusto mong patunayan na tama yun, gusto mo yun na ipagtanggol, you will defend your point and your position, and ideas come out. Conflict could do good because they test. Conflict tests, proves, and disproves points. Ang mahalaga lang, pag may conflict, willing kang pakinggan yung punto de vista ng iba, willing kang pakinggan yung ibang pananaw, at kung nakita mong mas maganda yon, willing kang baguhin ang iyong pananaw para tanggapin mo at ipamuhay yung mas magandang pananaw. Yan ang magandang nagiging bunga ng pagtatalo, ng pagdedebate, ng pag-iisip, kung talagang merong willingness na baguhin ang posisyon kung makarinig ng mas angkop at mas mainam.
Hindi naman yung magkamatayan na, yung ideya ko, hindi ko isusuko, at yung ideya mo sa'yo, hindi ko tatanggapin kahit kailan. Pag ganon, baliwala ang pag-uusap. Kaya mahalaga, nag-uusap dahil ang tao merong pagiging handa na kung may marinig na mas tama, handa siyang talikuran yung sarili niyang pananaw at tanggapin yung mas mabuti. In that way, conflict refines ideas. Basta lang managed ang pag-uusap at ang pagpapalitan ng mga ideya. Proverbs 27:17, just as iron sharpens iron, friends sharpen the minds of each other. Kung nagpapatalima daw ang mga bakal, pag pinagkikiskis mo sila, pagka hinahasa mo, ganun din ang mga ideya ng mga nagkakasundo. Magkakaiba man at meron mang mga kuminsan ay contest of ideas, everybody will just emerge enriched if we have the proper attitude. Conflict identifies people's positions, and which is also good because you know where you stand, you know where the other person stands. And conflict can show loopholes and weaknesses of the system. Pag may pagtatalo, anong oras ba dapat tayo kumain? Ano bang dapat nating iulam? Paano ba natin uubusin ang ating limited na budget? Pag may pagtatalo, kung ano bang gagawin natin, tayo ba'y magpapaparty o mag-iipon para sa pag-aaral ng anak? Tayo ba ay bibili ng kotse o bibili halimbawa ng maliit na pwedeng panghanap buhay na gamit? Pagka mayroong ganun mga pagtatalo, lumalabas yung mas mabuti, napapabuti ang pamilya. Basta lang hindi pinaninigasan lagi ng tao yung kanyang pananaw at handa siyang pakinggan yung iba. So kung may pananaw number 1, nakipagtalo sa pananaw number 2, pwedeng paghaluin yun, kunin yung parehong magandang ideya at magkakaroon kayo ng bagong pananaw number 3, which is good for everybody. Bakit nga ba nagkaka-conflict ang pamilya? Isipin nyo na lang sarili niyong pamilya, bakit may mga nag-aaway, nagtatampuhan, nagkakagalit, kuminsan nagpapatayan pa? Conflicts arise because of selfish agenda. Dahil sa pagiging makasarili, mga pananaw na pang sarili lamang, yung akin lang, baliwala na yung sayo, kaya nagkakaroon ng gulo. Conflicts arise because of misinformation or miscommunication. Hindi nagkaintindihan. Mali pala ang nakarating na balita. O mali man ay maraming dagdag. Kung tama man ito, maraming na iba. Kaya nagiging mali na rin. So, merong misinformation. Madalas ganon. Hindi nagkakaintindihan. Conflicts arise because of unfairness or injustice, whether it is real or perceived. Siyempre, pagka naramdaman mo na walang katarungan, may kinikilingan, may naaapi, merong naagrabyado, magagalit yung naagrabyado. Ngayon, ang pagka-agrabyado mo man ay akala mo lang, guni-guni mo lang, o totoo, ganun pa rin ang effect. Because when people feel aggrieved, they will become defensive and even offensive. That's why there must be justice in the family. Dapat ang umiiral dyan ay katarungan, katuwiran, hindi yung lakas ng kamao o lakas ng bisig o lakas ng bunganga, kung minsan. Conflicts arise because of methodology, style, personalities. Nagkakaroon ng pagkakaiba-iba dahil iba-iba ang pagkatao, iba-iba ang ugali, iba-iba ang nabuong estilo ng mga miyembro ng pamilya. Hindi ibig sabihin na iba yung pananaw niya, iba yung style niya, masama na siya at ako yung tama. Kung minsan pare-pareho lang tama o pare-pareho lang mali, magkakaiba lang ng style. But conflicts arise also because of lack of commitment to the common cause. Pagka ang isang pamilya, ang isang organisasyon, ang isang bansa, hindi nagkakasundo kung ano yung tunay na mataas na pangangailangan at pinahahalagahan ng grupong ito, magkakanikan niya ng pinahahalagahan, magkakagulo. James 4:1-2, why do you fight and argue with each other? Isn't it because you are full of selfish desires? You want something you don't have, and you will do anything to get it. But you won't get it by fighting and arguing. Sabi, ganyan lang naman talaga ang dahilan, kaya kayo nag-aaway-away eh. Makasarili lang kayo lahat. Iginigiit mo lang yung mabuti para sa'yo. Ipinipilit naman ng isa yung paniniwala niya, at ipaglalaban naman ng isa kung ano yung meron siyang benepisyo. Kaya kayo nag-aaway-away, gusto nyo lang makuha yung gusto nyo. Pero sabi ng Biblia, hindi nyo makukuha yung talagang mahalaga sa pamamagitan ng pag-aaway at pagtatalo. Conflict management and resolution yield good fruits.
Pagka ang mga gulo ng pamilya, pagkakaiba-iba ng pananaw, ng estilo, pagiging makasarili man, pag ito'y nahawakan ng tama, pagka ito'y na-manage, napamahalaan ng tumpak, may bungang magandang idudulot to. That's why we should manage and resolve conflicts at home, even in the workplace, in the church, in the fellowship, where it matters, anywhere. Mabuti pa nga kung minsan yung mga kumpanya Yung matitinong kumpanya, pag nakakakita sila ng conflict ng mga empleyado, conflict ng mga departments or sections, nagpapamiting, nagbe-brainstorming, nag-iisip, naghahanap ng style para ayusin. At naaayos. Why? Because in the company, everybody is under the common cause. Productivity, halimbawa, cost cutting, competitiveness, whatever it is. Pero marami sa mga pamilya, mga conflict, hindi naaayos. Hindi talaga nauupuan, hindi na pag-uusapan. Kasi, kuminsan ang source ng conflict ay tatay na daig pa ang poon sa langit na hindi pwedeng tanungin o ituwid. So, paano maaayos yun? Mga nanay o ate o kuya na talaga namang sila na ang boss forever, hindi na sila makikinig sa iba. O kaya mga pasaway na mga bunso na hindi nakikinig sa katwiran. Kaya kung minsan, ang gulo ng pamilya hindi naaayos kasi talagang merong mga tao na ayaw magbigay daan para ito'y maayos. At sabi sa Colossians 3:13-15, put up with each other and forgive anyone who does you wrong. Love is more important than anything else. It is what ties everything completely together. At ito isang dahilan talaga kaya hindi naaayos ang conflict. Kulang sa pag-ibig. Kulang sa pagmamahalan sa isa't isa, ang mahalang ay ang sarili. O kaya, yung isang kapatid, may anak, ang mahalang niya, yung anak niya, hindi na niya mahal yung mga iba niyang kapatid o pamangkin, sila na lang ang may karapatang sumaya, sila na lang karapatan na magkaroon nito at magkaroon noon, magkakaroon siyempre ng conflict. Pero ano pa man yun, nang sabi sa Biblia, ano pa man ang inyong gulo, ayusin nyo. Magpatawaran kayo. Pagtiyagaan nyo ang isa't isa, magbigayan kayo. Sabi niya, ang tunay na pinakamahalaga, basta ang tao ay magkakasama, ang pag-iibigan. Pag-ibig lang ang nagtatali ng lahat para maging isa. Ito lang nagbibigkis ng lahat ng mga bagay. Sa inyo, mas mahalaga ang pag-ibig kaysa sa katwiran na, katwiran A, katwiran B, naglalabanan. Di bali na, sige, magmahalan na lang tayo. Mas mahalaga ang pag-ibig kaysa sa mga hatian ng mana. Mas mahalaga ang pag-ibig at magandang samahan kaysa kung sino ang nanalo sa argumento, kaysa kung sino ang lumamang. Sabi ko, ang mahalaga, nagmamahalan kayo. Sa church, lalo na. Sa bahay, sa pamilya, maski sa bayan. Kaya kuminsan ang bayan na watak-watak, kanya ng mga agenda, kanya ng mga gusto, mahina. Sabog, divided, poor. Because in unity, a lot could be achieved. Now, good conflict management yields love. Malalaman mo na tama ang pag-handle ng mga problema kung ang naging ending, mas nagkapatawaran, nagkaintindihan, at mas nagmahalan pa yung mga sangkot. The home should be a shelter of love. More than any other place or institution or group, the home should be attractive because of its love. Now, the fellowship should also be filled with love. The church, ang samahan ng mga kapatiran sa Panginoon, dapat puno ng pag-ibig. Kaya puno din ng patawaran, ng pagbibigay daan, at pag-aayos sa mga suliranin. Maging ang workplace. Why can't the workplace be a place of love, to love and be loved? Siyempre, ang ibig sabihin natin dyan, brotherly and sisterly love, ha? Hindi naman yung romantic love sa may mga asawa na sa workplace. Siyempre naman sa mga workplaces, yung equally and mutually single, pwede rin maging romantic. Bakit hindi gawing lugar na punong-puno ng pag-iibigan, pagmamahalan, even yung pabrika, even yung opisina, yung workplace? Biruin nyo, nagtatrabaho tayo 8 hours a day at least. So kung 8 hours a day kang pumapasok sa isang kumpanya, 1/3 of your life yun. Kasi 8 hours is 1/3 of every day, which is 24 hours.
So 1/3 of your life, at least, kung wala ka pa mga overtime at mga overtawad, 1/3 of your life nandun. Bakit mo lalagyan ng intrigue? Bakit mo lalagyan ng gulo? Lalagyan mo ng lason ba yung tinitirhan mo? Lalasonan mo ba yung hangin na hinihinga mo? But when you don't promote love and understanding, even in the workplace, you poison your own environment. Tapos pag uwi mo pa sa bahay, ganun pa rin. Contest pa rin, pagkakagalit pa rin, away-away. Di yung buong buhay mo na. Conflict. Kaya habang natutulog ka ngayon, babangunguting ka pa dahil sinusundan ka siyempre ng mga iniimbento mong mga multo sa buhay. Hanggang sa tulog mo, kasunod yun, babangunguting ka, lalabas sa iyong mga panaginip. Kaya ang buhay mo, miserable. Dapat ang tao gumagawa ng paraan, ayusin ang mga conflict niya. Why poison your home, your workplace, your surroundings with intrigue, with animosity, with toxic air? Philippians 2:2-4, live in harmony. Be united in what you think. As if you were only one person, though you are many. Don't be jealous or proud, but be humble and consider others more important than yourselves. Care about them as much as you care about yourselves. Luma na itong mga aralin na ito, ang dapat na lang talaga buong-buong i-apply. Sabi, magkasundo-sundo nga kayo. Dapat kahit marami kayo, para lang kayong isa. Huwag kayong mag-iinggitan, walang magmamalaki. Mag-unahan kayo sa pagiging mababang loob, sa pagpapahalaga sa kapwa, kaysa sa pagpapahalaga sa sarili. Alagaan nyo ang iba, tulad ng gusto nyong pag-aalaga sa inyo-inyong mga sarili. Pag ginawa natin yan, we will inspire other people to do the same. But when we are violent, when we are selfish, we inspire other people to do exactly that. And therefore, you develop an atmosphere of war in your workplace, in your home. Good conflict management yields harmony, unity, and caring. Masarap yung may tinginan, may pagmamalasakit. Kaya nga dapat sa church, bawal ang chismis. Kaya nagpalagay ako, kahit sa church natin, mga banyo ng mga karatula, bawal mag-chismis. Kasi pag nag-chismis ang mga tao, ang sigurado, magiging defensive and offensive. Mawawala ng love. Magkakanika niya ng grupo-grupo yan at mawawala-lason ang lahat-lahat. And alam nyo, itigil lamang ang bibig ng kachichismis, ang laki ng itatahimik ng planeta. Tatahimik ang buhay, yun lang ang tanggalin sa mga pamilya. Yung sabi ni Hipag, sabi ni Bayaw, sabi ni Kuya, sabi ni ating, wala nang katapusang sabi ni Pinsan, kaya nagkakagulo. Dapat, kung hindi man kayo talaga magmahalan sa workplace o sa pamilya, at least ceasefire ang mga dila. Siguradong biglang gagaan at maraming luluwag na mga hininga. Colossians 3:15, each one of you is part of the body of Christ, and you were chosen to live together in peace. So let the peace that comes from Christ control your thoughts. So ang magandang pag-ayos sa mga problema, ang bunga, peace. Hindi lang yung superficial pang-ibabaw na kapayapaan, kundi talagang nagkasundo kasi. Nagbigayan. All are great reasons for managing conflict and finding resolution. Now let's get down to work. How do we resolve conflicts? Paano nga ba inaayos yung gulo? Ano nga ba mga prinsipyo ang dapat na umiral? Anong mga methods, pamamaraan para ayusin ang mga pagkakagulo? Before everything, prevent conflicts. Yan ang pinakamaganda. Iwasan. Bagong-bagong sasampa sa inyong pamilya ang isang in-law, bagong kasal, dapat tama na ang treatment nyo sa kanya. At yun namang si sasampa na manugang, tama ang kilos, tama ang treatment sa lahat ng sasampahan para walang masimulan na gulo. Mas madali namang umiwas na magkaroon ng simula ng gulo kaysa sa ayusin mo yung sumabog na gulo. Malaki ang pananagutan ng matatanda para tahimik ang pamilya. Yung matatanda kasi may impluensya. Yung matatanda, pinakikinggan, iginagalang. Kaya malaki ang pananagutan ng matatanda na tahimik ang buhay. Halimbawa,
nagkakagalit ang biyenan at ang manugang. Maliban na lang yung manugang talagang impacta from hell. Yung 100% evil. Maliban na lang ganon, mas malaki ang pananagutan ng biyenan. Kasi siya itong matanda eh. Siya itong nakaupo na sa trono ng pamilya nila nung sumampa si manugang. Siya itong may impluensya na sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang buong angkan. So malaki ang magagawa niya para iwasang magkaroon ng gulo. O kung magkaroon ng gulo, huwag na itong mapalaki. E paano ngayon kung biyanan ang pasaway? You see the trouble, makikita nyo. Hindi yun matatapos. Mas may kapangyarihan kasi ang biyanan eh, lalo sa ating culture, kasi mas pinakikinggan siya. Ngayon, hindi naman laging gano'n. Kumisa naman, ang bait-bait talaga ng biyanan, pero wala ka talaga, manugang talaga, hindi mo alam mo kung saang hinugot at nakuha, ano? Pero, mas malaki pa rin lagi ang pananagutan ng mas matanda. Sa mga magkakapatid, pag maraming nag-aaway, ang laki na ng pananagutan ng matanda, lalo't ang matanda may kinakampihan. May kikilingan, nagtotropa-tropa yan, parang mga nasyonalista, liberal, at kung ano-ano pa. Kasi dapat neutral ka. Pag ikaw yung pinakamatanda, pagka ikaw yung pinakamay kapangyarihan, neutral, wala kang kinakampihan. Para tuwing may itinutuwid ka, nakikinig. Kasi alam niyang neutral ka lang, wala ka namang kinikilingan. Pero pag alam niyang ate ka nga, kuya ka nga, pero may kakampi ka at may kinakampihan, ma'am yan, di ka na rin papakinggan. Kasi ang tingin na rin sa'yo, kalaban. Why? Kasi bumaba ka sa mataas mong kalagayan at nakilabo-labo ka sa kanila sa baba, so bumaba ang iyong kapangyarihan, nabali, wala ka. Kaya dapat yung mga may kapangyarihan, neutral yan. You don't play favorites. Kahit sa opisina, manager ka, supervisor ka, don't play favorites so that when people quarrel, when there is trouble, you make them sit on the table and you give them instructions what to do. They'll both obey because they know that all you have in your mind is the good intention of the company and the well-being of everybody. Proverbs 18:19, making up with a friend you have offended is harder than breaking through a city wall. Oo nga naman. Mas madali pa na kutkutin mo yung matigas na pader at makalampas ka sa butas na yon kesa sa mapabalik mo yung loob ng kaibigan mong lumayo ang loob sa'yo dahil nagalit. It's hard to win back the love of people that you have hurt. So why begin hurting people? Iwasan ang gulo. Kaya nga sabi ko, mas malaki ang pananagutan ng matatanda kasi sa karanasan, sa natutunan na sa buhay, mas naaamoy mo kung ang isang hakbang ay patungo sa gulo. Kung yung isang nangyayari ay patungo sa mas malaking gulo, naaamoy na dapat yan na matatanda, naiiwasan na nila na yun ay matupad dahil sila ay namamagitan at dahil sila ay mga matatalino. How do you resolve conflicts? Contain the process of resolution. Huwag palakihin ang sunog. Konti lang ang idamay at idawit, yung kailangan lang. At ito'y palakihin lang kung talagang hindi na maiwasan at lumalaki ang dapat sumali para masolve ito. Matthew 18:15-17. If one of my followers sins against you, go and point out what was wrong, but do it in private. Sabi ni Jesus ito, just between the two of you. If that person listens, you have won back a follower. But if that one refuses to listen, take along one or two others. The scriptures teach that every complaint must be proven true by two or more witnesses. If the follower refuses to listen to them, report the matter to the church. Anyone who refuses to listen to the church must be treated like an unbeliever or a tax collector. But remember, the context of this is the home church. Hindi yung malaking church na daan-daan, libo-libo ang tao. Yung mga church na nagmi-meet sa mga bahay-bahay, magkakamag-anak yung mga members. Matatalik na mga magkakaibigan. So may turingan sila, may pagtatapatan at tunay na malasakit sa isa't isa. Sabi ko, may problema yung isa, kausapin mo siya lang. And remember, talk to the person, not talk about the person. Kaya bawal ang chismis. May nagtanong pa sa akin, ano po ba talaga yung chismis? Paano kung totoo naman po talaga yung mga reklamo at valid? Sabi ko, yung tagahanap ng solusyon, eto. May problema ka kay person A, kakausapin mo sa person A. Sino yung chismosa? Alam niyo na yon. May problema ka kay person A, sasabihin mo kay person B. Yun ang chismis.
kaya hindi nasosolve. Siyempre, ang pipiliin mo naman sabihan yung kampi sa'yo, dahil galit din siya kay person A. So, nagkampihan na kayo, pareho niyong binulag ang isa't isa, na tama kayo pareho, dahil pareho kayo ng kalaban. Sa palagay niyo, masosolve. Hindi. Kaya dapat, bawal ang chismis. Kahit sa pamilya. Private and personal muna yan. Get mediation when needed. Pagka pareho na lang kayo na hindi nyo masolve, kukuha kayo ng mas nakakataas sa inyo para ayusin yon. Kaya nga dapat yung manager neutral Kaya dapat yung kuya, yung ate neutral. Para pagka yung mga nasa baba, hindi magkasundo, sasali ka, pareho silang bow sa'yo. Pareho silang nagsasubmit sa'yo, makakatulong ka ngayon. Kung yung isa sabi, ay naku, kampi naman niyang si manager doon sa kalaban ko, hindi na ako makikinig. Ganun ang mangyayari. How else do you resolve conflicts? Remember this, the resolution should benefit everyone, the majority at least, or the highest good. Kasi merong good, may better, may best. Ang pinaka-effective is the resolution that benefits the best. Tingnan ninyo itong mag-amain na si Lot at Abram. Pareho silang maraming alagang hayop, pareho silang maraming tauhan, pero sabay sila na naglalakbay sa mga bundok, gubat, para pakainin yung mga damo, yung mga alaga nila, at maghanap ng tubig na ipapainom. Nagsimulang magbangayan ng mga tauhan nila dahil naglalaban-laban, nagko-compete for the same grass and for the same water supply. Genesis 13:8-9, so Abram said to Lot, let's not have any quarreling between you and me, or between your herdsmen and mine, for we are brothers. Is not the whole land before us? Let's part company. If you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left. Peace was the highest good. So what was good for Abraham? May makain yung mga nadamo, yung mga alaga niya. It was also good for Lot. What was better? Na lalong mas marami silang makain, ganon din yung pananaw ng kabila. But what was the best? Na dapat hindi mag-away. Yun ang best good. Yun ang highest good. Kaya pag nakikipag-away ka lang sa kapatid mo, kamag-anak mo, itatanong mo, is this the good or the highest good? Namatay ang nanay nyo, pinag-aagawan nyo halimbawa yung isang set ng kutsara at tinidor. Naliku-liku na. O sa tingin mo, it's good na makuha ko to. Tingin din niya, it's good makuha niya yon. But what is the highest good? Na hindi kayo magkagalit na magkapatid, para habang buhay, masaya kayo together. It's the highest good. So dapat alam mo kung ano yung highest good so that you can sacrifice the lower good. You don't settle for that. Nakita niyo ito, si Abraham yung patriarch. Siya yung amain, siya yung mas matanda. Na-solve kasi yung matanda, nagpakatanda. Nag-asal matanda, hindi asal bata. Anong sabi niya? Hindi mabuting mag-away ang mga tauhan natin kasi sa susunod, tayo nang mag-aaway niyan. Ang laki-laki naman ng lupain, ang mabuti pa, maghiwalay tayo. Pag pinili mo na dito ka sa kaliwa, dito na ako sa kanan. Pag pinili mo na doon ka sa lowlands, dito ako sa highlands. In other words, yung matanda, hindi niya sabing, matanda ako unang pipili. Nakita niyo? Ginamit niya yung pagkamatanda niya para mag-sacrifice dahil yung matanda nga ang nakakaintindi ng higher good. Yung matanda, bagamat kung minsan nagagahaman din na yung mga baka niya ang makakain, yung mga tupa niya ang makakain, pero dahil alam na niya, sa haba na ng buhay niya, na di bali ng konti ang baka, basta kasundo ko lang mga kamag-anak ko, alam na niya kasi sa katandaan niya. Yung bata, hindi pa kuminsan yan alam. Basta sa kanya, mahalaga. Yumaman ako, mahalaga. Umasenso ako, baliwala sa kanya mga kamag-anak niya. Pero yung mas matanda, dapat alam yon. Kaya malaki ang pananagutan ng matatanda. Peace was the highest good. And here, we see a principle that must be respected. Win-win wins. What do we mean? May solusyon, you win, but I also win. Pag pareho tayong winner, that solution wins. Everyone must have something.
Pag meron kayong gulo, at yung isa gusto niya, kanya lahat, at walang mapupunta doon sa kabila, hindi yan masosolve. Kasi kung kayo yung kabila, papayag ba kayo na walang-wala kayo? Hindi. Pag nakita niyong sobrang-sobrang lamang yung kabila at yung isa hindi yan masosolve. Kaya dapat pare-parehong may panalo. Ibig sabihin, may pare-pareho rin pagkatalo. Always leave something on the table for the other person when you negotiate. Not winner takes all. Walang kwenta yung winner takes all. Ako nanalo, kuha ko lahat. Pag nakatulog ako, yanakawan ako niyan, babalikan ako, gagantihan ako. Kasi wala nang natira sa kanya eh. Kaya sa magkakapatid, na gusto mo sa'yo na lahat, walang natira sa iba, hindi kayo magkakasundo. Meron kang kadil sa negosyo, gusto mo sa'yo lahat ang tubo, yung mga iba mong mga namuhunan, wala. Hindi kayo magkakasundo. Dapat pare-parehong meron. No favoritism, no injustice. At times, space and time helps. Katulad ni Abram and Lot. Kani-kanyang space para hindi magulo. May nagtanong pa sa akin sa Facebook, ano po ang gagawin ko sa nanay ko at asawa ko hindi magkasundo? Talagang nagawa mo na lahat, hindi magkasundo. Paghiwalayin mo. Bakit mo pipilitin magkasama? Hindi po namin kayang mabuhay. Di mamatay kayo. Hindi nyo pala kayang mabuhay ng hiwa-hiwalay. Dapat yung pag-aralang mabuhay na magkakasama. Pero hindi pwedeng ipinagpipilitan yung magkasama kasi matipid yun, tapos hindi kayo gagawa ng paraang tahimik ang buhay nyo. Hindi pwede. Ang isa sa mga nakakasawa, nakakabagot na, nakakapagod na problema ng sanglibutan, yung problema na magbiyanan. Pag mahigit na kayong 2-3 taon na magkasama, magbiyanan, lalo din naman maiwasan, di ba? Pareho na kayong mali pag hindi pa kayo nagkasundo. Pareho na kayo. Wala na akong kikilingan dyan. Kanya-kanya lang kayo ng argumento, kanya-kanya ng iyak, kanya-kanya ng pagpapahalaga sa sarili. Pero pareho lang yun. Ikaw manugang, hindi mo natutunan na adjustan yung biyanan mo? Ang tagal-tagal na? Isa lang naman ang biyanan mo? Di ba? Ang laki pagkakamali mo yan. Nanay yan ang asawa mo? Di ka mag-adjust, di ka lumagay sa lugar. Ngayon, ikaw din naman si biyanan, asawa yan ng anak mo, hindi napapalitan, yan ang asawa. Tanggapin mo ng buong buo dahil wala ka ng choice. Napakalaking kahibangan na asawa na ng anak mo, ayaw mo pantanggapin. Ngayon, kung ayaw mo, tumira ka sa buwan. Lumayo ka, doon ka sa Spratly Island. Ipagtanggol mo ang ating mga pulo. Di ba? Pero kung sisiksi ka din doon, magkakasama kayo, turuan mo ang sarili mo mag-adjust. Hindi magkalaban na magbiyanan ay mga manugang. Kasi magkaiba kayo. Halimbawa, ikaw si manugang, kaya mo ba maging nanay ng asawa mo? Hindi. Hindi mo naman siya kayang ipanganak, di ba? Therefore, hindi mo kakompetensya ang biyanan mo. Ang kakompetensya mo lang yung kauri, kamukha. Pero hindi kayo magkauri ng biyanan mo. Ibang class siya, ibang class ka. Hindi kayo dapat mag-compete. Wala kayo sa lugar. Ganon din naman yung biyanan. Hindi mo naman kayang maging asawa ng anak mo, lalo namang malaswa, hindi ba? So yung asawa niya, hayaan mo maging asawa dahil kayo na. Asawa ka ng sarili mong asawa, hindi nang yung anak. Nalilito kasi yung mga tao eh. Kaya ang gulo-gulo, ang hirap-hirap. So kailangan, resolution should be characterized by, based on, and flavored with subscription to the higher truth. Ano ang higher truth na magbiyanan? Pareho tayong mahalaga sa buhay ng lalaking iyan. Ako yung ina, ikaw yung asawa. So magkasundo tayo. Kesa naman, pahirapan natin siya. Di ba? Kailangan may ganun. May higher truth. Nanay ka ng asawa ko, tatanaw ako ng utang na loob sa'yo, mamahalin kita. Hindi yung lalabanan kita, papatunayan kung kaya kong agawin ang anak mo sa'yo. Magagawa mo ba yon? Magiging masamang tao ka nun. Pag inagaw mong buong buo yung anak nung ina mula sa kanyang ina. Magiging masamang tao ka rin biyanan, ha? Pagka inaagaw mo yung anak mo mula sa sariling asawa at gusto mong sirain sila para sumiksik sa iyo yung anak mo. Evil din yon. So anong highest truth? Magkaiba kayo ng papel, huwag kayo maglaban. Para walang gulo. The highest truth is God's law, which teaches us that we should respect one another. And then, family objectives. Ano bang family objective? Makapag-ipon para magnegosyo? Pag nagkasundo kayo doon, therefore, hindi na kayo magtatalo kung magpapaparty ba ng bongga o hindi.
Bibili ba ng kotse o ganito? So, teka, wala yun sa plano natin. Gusto natin mag-ipon para magka-negosyo. So, clear. Dapat clear yung highest truth. Common good is high truth. And therefore, there should be impartiality and neutrality. Tama na yung mga away-awayan. Hindi na dapat yan ang nangyayari. Kasi yung mga nauna sa atin, buhay ng mga lolo at lola natin, gano'n na. Buhay ng mga magulang natin, gano'n na. Ngayon, sa life mo, replay na naman ang mga gulo na yan. Dapat na yan na sinosolve. Hindi na pwedeng paulit-ulit na lamang. Marami pang ibang pwedeng gawin ang buhay. Sayang ang energy ng mga tao na paulit-ulit lang yung problema nila at mga gulo, hindi naman nawawala. Sayang, marami pa tayong ibang pwedeng gawin. 1 Corinthians 1:10, don't take sides. So there must be a qualified arbiter. Kaya tayo nagpapakatino. Nagpapakatino ka halimbawa na president ng kumpanya o manager para pag may gulo yung mga tao mo, pinagtitiwalaan ka dahil matino ka. Nagpapakatino ka magulang para pag may gulo mga anak mo at nagpayo ka, paniniwalaan ka dahil wala kang favorites, dahil matino ka. Nagpapakatino kang leader para pag may lumapit sa'yo, maniniwala siya. Yun ang pagpapakatino kasi meron tayong pananagutan sa kapwa na pag lumapit sa atin, may katinuan silang makukuha mula sa atin. Kaya ang mga elders ng pamilya, yung mga nakakatanda, malaki ang tungkulin yung magpakatino. Kasi pag hindi kayo matino, saan lalapit ang mga members ng pamilya nyo pag sila nag-aaway-away? Dapat neutral ka lagi. Biyanan ka, marami kang manugang, 1, 2, 3, 4. Neutral ka dyan. Para pag sila nagbangayan, nagpayo ka, pakikinggan ka dahil alam nila, neutral ka. Duty natin na maging matino. Pag hindi ka nagpapakatino, ang nawawalan yung mga tagasunod o nakakababa. Sa bawat pamilya na merong napakahaba at napakalaking di matapos-tapos na gulo, ang laki ng pananagutan ng matatanda. Dapat matino. Hindi dapat makasarili. So the arbiter should be diplomatic, acceptable, and pleasant. Usually, mga family authority figures yan or esteemed friends and relatives. At pag talagang hindi na yun masolve, kaya merong hukuman. Actually, hindi naman dapat adversarial at magulo at awayan yung see you in court. Halimbawa, bakit mo inurong yung buho ng lupa mo? Kahapon lang, malaki yung lote ko, natulog lang ako, lumiit, umurong yung bakod mo. Di ba? Sasabihin naman ng neighbor mo, hindi, yan talaga yung lote ko. Ikaw lang ang nag-urong kahapon. Binalik ko lang. So nag-aaway kayo. Sino ngayon ang mananalo? Di awayan kayo ng awayan, sayang ang pagod nyo. That's why you go to court. That's why you say, see you in court. Kasi yung mga tao doon are trained, sila ang makakaalam kung anong dapat. So dapat, dali na lang natin doon para masettle. Diba? Kaya marami mga trouble, kung minsan hindi matapos, sabi ko, magdemandahan na lang kayo. See you in court. Kasi walang gusto mag-submit sa higher authority, and pag court ang nagsabi, susunod kayo lahat because it's the law of the land. Kaya tingnan niyo si Solomon, mga nag-aaway na dalawang ina kung kanino yung anak, ang galing niya, matalino kasi siya, na-solve yung problem. Paano kung di ka matalino? Paano kung may favoritism ka? Paano kung wala kang credibility? You cannot govern. You cannot rule. Iginagalang ang matatanda kasi kagalang-galang. Kaya dapat maging kagalang-galang ka, hindi lang dahil matanda ka. Matanda ako, igalang niyo ako. Hindi ka naman kagalang-galang. Kaya ka iginagalang kasi kagalang-galang ka. Dapat yun ang bunga ng pagtanda, nagiging kagalang-galang ka. Hindi yung ugali mo 30 years ago, 20 years ago, yung pa rin. Nag-iiba ang panahon. Dapat patuloy din tayo nag-iiba ng paraan ng pag-iisip. So except in cases of super pasaway individuals, behind the deep or long-running family feud are elders or influential members who failed to manage the conflict. Tulad ng nabanggit na natin, sa likod ng hindi matapos na problema ng isang pamilya ay mga matatandang nabigo na magpakatanda at ayusin ang problema na ginagamit ang impluwensya at kapangyarihan nila bilang matatanda or bilang executive o bilang mayor or president or judge when your authority comes from the law. That's why you have to be a good example. Resolution should be characterized by calmness,
civility, kindness. Para malutas sa mga gulo, dapat mahinahon ang mga participants. Pag hindi ka nagpakahinahon, lalo lang iinit ang ulo, lalo magsasalita ng hindi maganda, lalong magkakagulo. So yung mag-asawa, meron kayo hindi pagkakasundo, wala mo nang usapan, quiet, hanggang huminahon. Kaysa mag-away at magsigawan. Pag nagsisigawan naman ng dalawang tao, wala namang nakikinig eh. Pareho silang hindi nakikinig. Busy kasi silang sumisigaw. Sino nakikinig? Kapitbahay. Siyempre, di ba? Yun ang nakikinig. Kaya lalong nagkakaroon ng chismis. Proverbs 15:1, a kind answer soothes angry feelings, but harshness stir them up. Proverbs 15:18, losing your temper causes a lot of trouble, but staying calm settles arguments. Both verses ang itinuturo, magpakahinahon. Huwag dadaanin sa dahas. Huwag dadaanin sa paninindak. Daanin sa katwiran. Proverbs 16:21, good judgment proves that you are wise. And if you speak kindly, you can teach others. Pag mahinahon ka, mabait ka magsalita, kaya mong magturo kasi papakinggan ka. So ang tunay na galing, ang tunay na runong, pagka mahusay ang iyong mga pasya sa buhay. Of course, resolution of family problems must be flavored with timeliness. Dapat mabilis, nasa oras. Proverbs 17:14, the start of an argument is like a water leak. So stop it before real trouble breaks out. Ang simula daw ng mga pagtatalo ay parang mga tumutulong bubong o kaya ay mga may crack na mga banga o may crack na mga dam. Sa simula, konti lang yan, pero pag hindi mo naagapan, biglang sasabog yan at lalaki ang damage. Ang maraming problema sa ating mga pamilya, humahaba, nagiging generational pa nga eh. Yung from lolo to anak to apo, magkakaaway yung magkakapatid, mamaya pati mga pamangkin, yung mga magpipinsan, mag-aaway na rin. This is so primitive. Nangyayari yan kasi hindi pinag-uusapan, nakaharap yung may problema. Ang nag-uusap-usap lang yung magkakakampi. So lumalala, dumadami yung kakampi nila. Siyempre, yung kabilang grupo, may kakampi rin, may kumakampi rin. Kaya mamaya, yung away na magkapatid, away na rin na magpipinsan. Mga magkakapatid, pag may away kayo, at pati mga anak nyo at anak ng mga kapatid nyo, yung mga pamangkin nyo at anak nyo yung nag-away na rin, napakalaki nyong pagkukulang at pagkakamali yon. Bakit? Pag may away kayong magkapatid at kinukwento mo pa sa anak mo, ini-influensya mo pa siyang kumampi sa'yo, tapos gagawin din niya yun sa anak niya, inililipat niya yung problema sa susunod pang henerasyon. Wala kayong mga kwentang magulang. Kasi ang ipinapamana niyo sa inyong mga anak at mga pamangkin, awayan, imbes magmahalan, magtulungan, sila-sila to magkakaaway. Gusto niyo ba yun? Na pag namatay na kayo, yung mga anak niyo kaaway yung mga pinsan nila? Pero yung mga magulang na hindi nag-iisip, ang gusto lang kakampi, hindi ang gusto malutas ang problema. Kayo magkakapatid, ibaranggon nyo sa mga anak nyo at pamangkin. Hindi nyo ibinababa sa kanila yung usapin. Mababa ang rank nila eh. Kasi babastusin mo yung kapatid mo para ikwento mo sa anak mo. Babastusin mo yung karanggo mo sa mas nakakabatang henerasyon. Nagtataksil ka dun sa rank mo. Dapat may ranking yan. Usapan niya na magkakapatid. Kayo mga matitinong mga magkakapatid, at marami tayong kilala niyan, kahit may awayan, di nakakarating doon sa mga anak. Pagsasali pa yung anak, Mami, totoo ba inaway ka ni auntie? Ganon. Usapan namin magkapatid anak yan, huwag kang sumali. Ganon. Matino. Yung hindi matinong magulang, anak, napakasama ng auntie mo. Huwag mong kakausapin ng mga pinsan mo. Hindi katinoan yan. Kung meron kayong ganyan, bago kayo umalis dito, magsisi kayo, gumapang kayo palabas. Dahil hindi magandang ipinapamana nyo sa mga anak nyo. Gusto nyo gera-gera? Maraming ganyang pamilya tayo din alam, kaya hindi natatapos ang problem. May mga bata nga nag-iisip, bakit po ang gulo ng pamilya natin? Panahon pa ng mga lolo at lola. Kasi anak, yan ang pinakamaganda namin pamana sa inyo. Away. O sabihin nyo sa akin kung katinoan yon. Pati yung mga kanikanya ngayong mga asa-asawa no, na walang kinalaman.
sasali sa gulo. This is not good. Remember, respect your rank. Kahit galit ka sa pinsan mo, kapatid mo, hindi nyo pinapababa sa next generation. If you want the next generation to respect yours. So, you need careful attention. You need lots of listening pagka tayo ay lumulutas ng problema. Proverbs 18:13, it's stupid and embarrassing to give an answer before you listen. Dapat nakikinig muna. So by now, nalalaman nyo na siguro mga kapatid kung ang inyong pamilya ay matino or not. Pag nagpapamana ng mga problema sa next generation, hindi kayo matino, I'm sorry. But that's the truth. Pag yung away mo ng kapatid mo, nililipat mo sa anak mo, hindi kayo matino. Hindi kayo naghahanap ng kapayapaan, naghahanap kayong kakampi. Kasi ang gusto nyo lang manalo, which is good. But the highest good, peace in the family. Yun ang highest good. Huwag kayong magpapadeceive doon sa good lang. It's wrong to do what is good when you can do what's better. When you can do what's best. So hindi pa huli ang lahat. Kung sa mga pamilya nyo, marami pa mga gulo, tas kayo itong mga matatanda, ate, kuya, kayo yung lola, huwag niyong sayangin ang nalalabing panahon sa ibabaw ng lupa. Gamitin niyo ang inyong lakas para ayusin ang inyong mga pamilya. Para magpantay man ang inyong paa at tawagin kayo ng batahala. Ano mangyayari? May iniwang kayong kapayapaan, hindi gulo. Mahirap naman yung inililibing kayo, nagbababag-babag yung mga nakikipaglibing at maraming ganyan. What a way to dishonor the dead. Pero siguro yung dead may kasalanan din. Namatay na lang siya at lahat di pa niya inayos. Kaya dapat lahat tayo gumagawa ng paraan. Pag nakakita kayo ng pagtatangka, pagkilos, pagsisikap ng member ng family ang ayusin ang problem, tulungan nyo agad. Solve nyo agad yan. Kasi yung namang gagawa ng tama, so solve. Pagka nakakita na hindi siya tinutulungan, mamaya, once bitten, twice shy. Magagalit lalo, ay ayaw nyo, wag nyo. Lalo ngayong titigas sa kanyang loob. Pababaan daw ng loob. Ang konte sa pamilya, pababaan ng loob, hindi pataasan. Palambutan ng puso, hindi patigasan. Pagka mayroong magkapatid, lalo't may edad na, above 30, above 40, na magkaaway kayo na mahigit 2 linggo, pareho na kayong mali niyan, wala nang tama at wala nang mali, pareho lang kayo, at tatanda nyo na, di pa kayo makagawa ng paraang mag-ayos, wala kayong maituturo sa inyong mga anak at apo dahil ang nakikita sa inyo, ganong ugali, wala kayong maipagmamalaki. Kaya dapat pagbabago ng loob, pagbabago ng puso, lalo't-lalo ka nakikinig ng mga aralin mula sa Biblia, mga sermon, kanta-kanta ka dyan, pa-Bible study, tas alam ng anak mo, alam ng pamangkin mo na hindi mo inaayos ang problema ninyo. Ano yun? Palabas? Isang napakalaking show? So we must always be characterized with wisdom. Karunungan. Proverbs 12:18, sharp words cut like a sword, but words of wisdom heal. Ang matatalino daw salita, ang mga salita ng matatalino, pag binibitawan, ang nagiging resulta, gumagaling ang mga sugat ng puso ng kapwa. Ngayon, pag nagsalita ka, yung gumagaling na sana, nahiwa mo uli, binuksan mo na naman. Matagal na sanang tapos yung issue, bubuksan mo na naman. Hindi wisdom yun, kamangmangan yun. Kasi ang tunay na karunungan, pag binibitiwan ng salita, ang bunga, pagpapagaling. Pag-amo ng loob ng kapwa, hindi paglayo sa iyo at paging mabangis. Pagkakasundo, hindi pagkakagalit. So by now, mga kapatid, no matter how old you are, napag-iisip na natin sana kung matalino tayo o hindi. Kasi hindi lahat ng tumatanda may pinagkakatandaan. Hindi lahat ng nagkakaedad kagalang-galang. Pinagtatrabahuhan yan. You earn it. It is not automatically going with age. It doesn't follow that if you are old, you are respectable. You have to live a life worthy of respect. And when you do that, you become empowered so that you could judge correctly, you could arbitrate correctly, you could leave a legacy of peace. Elders should strive for wisdom, not power show, not power play. Ang tunay na pagkakakilanlan sa matitinong mga matatanda
ay yung pagpapakita ng karunungan, hindi yung paggigiit sa kanilang maisipan dahil lang matanda sila at dapat masunod. Mapalad ang mga pamilyang may matitinong elders. Sobra. Kung may lola ka, tiya na matalino, matino, napakapalad ng pamilya nyo. Pahalagahan nyo yung ganong mga kamag-anak kasi yun ang tunay na kayamanan ng lahi. Kung wala, kawawa naman ang pamilya nyo. And most of the time, you might need mediators. Kailangan nyo ng ibang imported na tagapamagitan para lang malutas ang mga problema. If you don't control conflict, it will control you. Do not be in denial. Pag may conflict, dapat pag-usapan, dapat ayusin. O kung mahihiyain kayo at ayaw nyo talagang pag-usapan, sa body language, ipakita nyo, gusto kong ayusin ito, gusto kong tapusin ang alitan natin, gusto kong magkasundo tayo, kahit hindi sabihin ng bibig, inabutan mo lang ng pakwan, inabutan mo ng maruya, naintindihan na yun natin. But do something to promote peace, not to promote war. So be happy. Be happier. God wants you happy. Sabi ni Lord, gusto ko, happy ka. Panginoon naming Diyos, salamat dahil gusto nyo kami maging masaya. Ipakita nyo sa amin aming pananagutan, mga pagkakamali, at salamat din sa mga tama naming ginagawa na galing din naman sa inyo. Pababain nyo ang loob namin, bagbagin nyo ang aming mga loob, palambutin nyo ang aming mga puso para hindi kami magbatigas, magrebelde sa naririnig namin, sapagkat lahat ito ay hinango sa iyong mga salita. Today, when we hear your words, may we not harden our hearts as in the rebellion. Teach us, Lord, to be soft-hearted, kind-hearted, humble, para kami maging blessing sa aming mga pamilya at kami man matahimik. Pagbulay-bulayan natin ating mga narinig at hinga ng karunungan ng Diyos kung paano ito gagawing totoo sa ating pang-araw-araw na buhay. Bow before the Lord and in silence, let the Spirit of God minister to you. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang How to Have Peace in the Family, Manage Conflicts. Aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon man ang kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba.
sa iyo kabutihan, buhayan, nakamtan, pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. Bawat yugto sa aking buhay, laging laan iyong gabay. Sa piling mo may tagumpay, alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhayan, nakamtan, pupurihin ka magpakailan pa man, alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhayan, nakamtan, pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos, aking Diyos, aking Diyos. Bakit ang Pilipino kaladkarin yung sumasama kahit saan? Ang mga Pilipino talaga sobrang makatao, mahilig makipagkapwa, makihalubilo, makisangkot sa buhay ng may buhay. Kasi tayo, we are very sociable. Gusto natin kasali tayo sa mga celebration, maging kalungkutan ng ating kapwa. Kaya talagang walang palalampasin, dadalo. Lalong-lalo na nung araw na wala namang masyadong pinagagagawa ang mga tao sa mga probinsya, sa mga malalayong mga bukid. Siyempre, pagkakataon na nila na makisalamuha pag may okasyon. At ito nagpapatibay ng mga relasyon, ng mga magkakamag-anak, ng mga magkakaibigan. Kaya magandang kaugalian yung tayo ay nagsasama-sama. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!